Ashley point of view. Naluluha si Mommy habang pinapanood ng mga gamit kong dadalhin para sa pagtira ko sa mansyon ni Gabriel. My baby! Puno ng emosyong sabi nito at niyakap ako nang makalapit ako sa kanya. Niyakap ko rin naman siya pabalik at hinagod ang likod niya para gumaan ang pakiramdam niya. Mom, don't worry. Palagi naman kitang bibisitahin. I am still your baby and your forever baby mom. I love you. Always take care, ha? Wika ko sa kanya habang hawak ko ang magkabilang kamay niya. You too, baby. And your mom will always love you. Niyakap ko pa si Mom ng isang beses bago tuluyang pumunta sa sasakyan ko. Mang Javier, kayo na po ang bahala rito, ha? Pati kay Mommy. Bilin ko kay Mang Javier na siyang naglalagay ng mga gamit ko sa sasakyan. Yes, Ma'am Ashley. Dadalaw ho sana kayo rito palagi. Tugon nito nang maisara ang likod ng kotse ko. Ako naman ay pumasok na sa loob ng sasakyan. Oo naman, Mang Javier. Sige, salamat po. Mauna na ako. Nginitian lang ako nito at kumaway sa side mirror habang umaandar na ang sasakyan ko. Habang nasa biyahe papunta sa bahay ni Gabriel, ay iniisip ko kung ano na naman kayang magiging tagpo mamaya. For sure na alam na niyang papunta ko. At baka hindi ko pa na ipapasok ang kotse ko, ay magkakasagutan na naman kami. Hindi ba siya napapagod makipag-away sa akin? Napailing na lang ako dahil may dalawang kasambahay si Gabriel na nakaabang sa may pinto at nakatingin sa kotse ko na pinapasok ko pa lang. Talagang ganito sila ka-excited na dito na ako titira sa kanila. Pagkahinto ko ng sasakyan, ay lumapit na sila sa kotse ko. Good morning! Masayang bati ko sa kanila at binati rin naman nila ako pabalik. Tinulungan ako ni Judy at Ate Michelle na ibaba ang mga gamit ko sa front door ng mansyon. Where's man ang training, by the way? Napansin ko kasing hindi ito sumalubong sa akin. Tanging silang dalawa lang. Nagluluto po ng agahan, ma'am. Sabi ni Ate Michelle pagkatapos ilapag ang huling gamit mula sa kotse. Ganun ba? O sige, kumain na kayo. Ako na munang bahala rito. Tumango naman ang dalawa at inaya pa akong mag-agahan. Pero tumanggi ako. Kumain na kasi ako sa amin bago ako magpunta rito. Umupo muna ako sa hagdan para magpahinga nang may mag-text sa akin. From Lani. Hello, Ate Ashley. Sinabi sa akin ni Kuya Patrick na pwede na ulit akong bumalik dyan sa Pilipinas paglipas ng 2 buwan. Mensahe nito. Talaga? Sige, sabihan mo ko kapag uuwi ka na, ha? Susunduin kita. I miss you and take care. I miss you too, Ate Ashley. Can't wait to go home. Uupo ka na lang ba riyan at magte-text? Nagulat ako nang may magsalita sa likod ko. Iwan mo muna yung gamit mo at sumunod ka sa akin. Dadalhin kita sa magiging kwarto mo. Naglakad na si Gabriel papunta sa second floor habang nakasunod lang ako sa kanya. Ang aga-aga kay sungit-sungit. Hindi man lang bumati ng good morning. Pagkarating namin sa second floor, ay hindi ko akalaing sobrang laki rin pala rito. May sala rin dito at maluwag na balcony sa likod ng sofa, kung saan pumapasok ang malakas na simoy ng hangin. Sa kanan at kaliwa naman ay may tig-8 kwarto na magkakaharap. Unay dinala ko ni Gabriel sa dulong kwarto sa kanan. This will be your room. Ito namang katapat nito ay puro guest room lahat. Itong katabi naman ay ang akin. At ang dalawang nasa dulo ay gym na plano kong gawing kwarto ng mga magiging anak ko. He even smirked after he said that. Napayuko na lang ako nang maramdaman ko ang pag-iinit ng pisngi ko. Dinala naman niya ako sa kaliwang bahagi ng second floor. 4 na kwarto lang meron dito. Pero bawat isa ay kasing laki ng 2 kwarto. Sa dulo ay ang library kung saan minsan ako nakikipag-meeting at sa katapat naman nun ay ang stock room. Sa bungad ng office ko na katapat ay movie theater. Paliwanag niya habang tinuturo ang mga kwarto. Tumatango lang ako sa mga sinasabi niya. Nang makarating kami sa malawak na balcony,
ay tumambad sa akin ang napakaluwag na hardin na may 3 swimming pool na magkakadikit sa gitna. Ilang minuto ang lumipas na walang umiimik sa amin nang siya na mismo ang bumasag nun. May gardener naman na naglilinis ng garden dahil hindi na kaya ng mga kasambahayang gawain yun. Dahil sa laki pa lang nitong mansyon ay napapagod na sila sa paglilinis. Pero bakit walang gaanong nakatanim dito sa garden mo? Sayang naman at ang lawak. Mahina kong sabi. Kasi kung ako sa kanya, ay tataniman ko ng tataniman ng mga bulaklak yung parteng yun. I am not a fan of flowers. That's why the gardener's task is only to pull and cut the weeds. Sabi nito habang nakatukod ang 2 kamay sa hamba ng balcony. Ganon ba? Sorry kung pinakaalaman ko yung garden mo sa bungad. Ipatatanggal ko na lang siguro. He cut me off. It's okay. From now on, yun ang pagkakabalahan mo rito sa mansyon ko para hindi ka mainip. Magkahalong gulat at saya naman ang naramdaman ko sa sinabi niya. Ilang sandali pa'y humarap na ito sa akin. Suit yourself in my mansion, Ashley. Sabi niya habang nakatingin sa mga mata ko. Ramdam kong pinamulahan ako ng pisngi. Pero hindi ko naman maiiwas dahil sa malalim na titig niya sa akin. Tinapik niya ako ng mahina sa isang balikat kasabay ng pagngisi niya sa akin. Welcome to my dark space, babe. Brace yourself. Sambit niya saka tuluyan akong iniwan. Pinili ko na lang na hindi umimik at nilibang ko na lang ang sarili ko sa malawak na hardin. Masasanay ka rin, Ashley. From now on, this will be your home. Gabriel's point of view. Gumagawa ko ng report ko para sa opisina bukas sa office ko rito sa mansyon. Abala ako sa pagtipa sa laptop nang magring ang cellphone ko na nasa ibabaw lang din ng mesa. Nang makita ko ang pangalan ng caller, ay sinagot ko agad ang tawag nito. Hey Cindy, what's up? I need your help now. Mahinang sabi niya sa kabilang linya. Okay, where are you? Hindi ko naman napigilan ang pagkunot ng noo ko. What is she planning this time? I'm here inside the restaurant. Me and Dad dine out with Joshua and his father. Dinala ko dito ni Dad kagabi sa kondo at ayaw na niya akong paalisin. Ngayon na lang ulit ako nakalabas. Pagsusumbong nito. So what's the plan? Get the important file that Kuya Jiro gave to me years ago. It's in my condo unit. Luis told me that there's 3 guards outside the door of my condo. I need it, Gabriel. I can't do it alone. Okay, if that's what my love wants. Napabuntong hininga na lang ako. Okay. Pero paano ko naman ibibigay yun sa'yo? Wait for me at the basement later. Tatakas ako. Lasing naman na si Daddy. Sa tuwing gumagawa si Cindy ng mga plano, ay ako ang kinakabahan para sa kanya. Nag-aalala ko dahil mahal ko siya. Okay, mag-iingat ka. Ako nang nagbaba ng tawag at tumayo na sa swivel chair ko. Nag-isip muna ako sandali ng plano kung paano makakakuha ng files at saka lumabas na ako ng office ko. Hindi kasi pwedeng ako ang kumuha nun dahil mamumukaan ako ng mga bantay. Dumiretso ko sa kwarto ni Ashley para tignan kung naroon ito. Nakakailang katok na ako'y hindi pa rin niya binubuksan ang pinto, kaya ako nang nagbukas. Hindi naman ito nakalock, kaya hindi na ako nahirapang pumasok. Pagkapasok ko'y wala akong naabutan na Ashley sa kwarto. Sinilip ko rin ang nakabukas na pinto ng banyo pero wala rin siya ron, kaya bumaba na lang ako. Judy, nakita niyo ba si Ashley? Tanong ko sa isa kong kasambahay na nakaupo sa sofa at nanonood ng TV. Sir, nasa laundry room po naglalaba. Sagot naman niya agad. Tumango lang ako at dumiretso sa laundry room. Kumatok muna ako bago binuksan ang pinto at pumasok. Hindi ko napigilan ang mapalunok sa naabutan ko. Nakasuot ng maikling damitang dalaga na lalong nagpakita ng kagandahan ng katawan nito. Nagbabanlaw ito habang nakaupo at tanaw na tanaw ko ang mataas na parte ng katawan niya habang nagbabanlaw siya dahil nakaharap ito sa pinto. Gabriel?
Napapikit na lamang ako dahil sa kakaibang naramdaman ko ng sandaling yun. Mahina naman talaga ang boses niya, pero bakit ganito ang reaksyon ko? May kailangan ka ba? Uwi ka ng dalaga, at pagmulat ko ay nasa harapan ko na siya. Kontrol, Gabriel, kontrol. Agad naman akong nag-iwas ng tingin sa kanya, at hindi ko sinasadya ay napadako naman ang tingin ko sa katawan niya. Huminga ako ng malalim at tumingin na lang sa tiled floor ng laundry area. May pupuntahan ako at sasama ka sa akin. Napahilot na lamang ako sa gilid ng noo ko, matapos kong magsalita at tumingin ako sa mga mata niya. Ngayon na ba? Sige, pero tatapusin ko lang to. Agad ko namang hinawakan ng isa niyang braso. I am not in a hurry. Si Judy nang tatapos niyan. Hindi ko na to pinagsalita at hinila ko na siya. Ashley's point of view. Hindi pa rin binibitawan ni Gabriel ang braso ko hanggang sa makarating kami sa sala, kung nasaan ang tatlong kasambahay at nanonood ng TV. Judy, pakitapos naman yung nilalaban ni Ashley. May pupuntahan kasi kami at manang training. Pahiramin mo nga po siya ng uniform niyo. Saad pa ng binata. Hindi ko naman maiwasan ng malungkot dahil sa inutos niya. Pagsusuotin niya ako ng pangkatulong para saan? Agad namang tumalima si manang training at hindi na nagtanong pa. Nakatayo lang kami sa sala habang hinihintay si manang training na dumiretso sa maid's quarter na nandito rin sa ibabang palapag ng mansyon. Itong kay Judy na lang kinuha ko kasi siya ang kasukat ng katawan mo, iha. Sabi niya sabay abot ng damit sa akin nang makabalik galing sa maid's quarter. Tumango na lang ako at hindi na nagsalita pa. Hinila na naman ako ni Gabriel patungo sa taas. Mabilis ang lakad nito habang hawak ang braso ko at dinala niya ako sa kwarto ko. Akala ko'y aalis na siya nang maihatid ako sa pinto. Pero ito na ang nagbukas ng pinto at hinila ako papasok. Go, change. Walang emosyong saad niya habang tinitignan ako mula ulo hanggang paa. Saan ba tayo pupunta? At bakit pagsusuotin mo pa ako nito? Hindi ko napigilan ang lungkot sa pagkakasabi ko. Pwede ba? Huwag nang maraming tanong, Ashley. At wala na akong oras. Bilisan mo. Pigil na sigaw niya at bahagya pa akong hinila papunta sa banyo. Nakatitig lamang ako sa kanya nang hindi nagsasalita. Kapag hindi ka pa kumilos dyan, ako na ang magbibihis sa'yo. Hindi na lang ako umimik at dumiretso na sa banyo para magpalit. Sandali lang akong nagbihis at baka magalit na naman ang binata. Paglabas ko ng banyo'y naabutan ko siyang nakaupo sa kama ko. Hawak nito ang cellphone niya. Nag-angat naman agad siya ng tingin sa akin at hinagod na naman ako ng malagkit niyang tingin mula ulo hanggang paa. Pinalapit niya ako sa kanya. Is he seducing me? Agad naman akong lumapit sa kanya. Nang makalapit ako sa binatay, tumayo ito sa tapat ko at may pinakita siya sa aking picture mula sa cellphone niya. This is a very important file, Ashley. At ikaw ang kukuha nito. Nakalagay ito sa closet na nasa loob ng kwarto na pupuntahan natin. At ikaw ang uutusan kong kumuha nun. Okay. Inalala kong mabuti ang itsura ng folder at kung saan nakalagay. Magkasunod kaming lumabas ng pinto ng kwarto ko hanggang sa makarating kami sa garahe kung nasaan ang sasakyan niya. Nauna na siyang sumakay sa akin, kaya hindi ko na itanong kung saan ba niya ako pasasakayin. Sa huli ay sa passenger seat na lang ako sumakay. Inihanda ko na lang ang sarili ko. Baka kasi bigla na naman niya akong bulyawan. Lagi siyang ganon kapag kinakausap ako. Pabulyaw o kung hindi man ay walang emosyon. Para bang ang laki-laki ng kasalanan ko sa kanya at laging mainit ang ulo niya kapag nakikita ko. Makalipas ang ilang segundo, ay wala naman akong narinig na komento sa pagsakay ko sa passenger seat at narinig ko na ang pagpapaandar ng binata ng sasakyan. Kakalabas lang namin ng village nang magsalita si Gabriel. Here. Abot niya sa akin sa isang card. Kinuha ko naman agad ito.
condo unit na pupuntahan mo. Samantalang ako ay maiiwan lang sa basement at doon kita hihintayin sa ibaba. Nasa 12th floor ang unit at unit 337 ang number ng unit. Hinawakan ko naman ang card. Baka mawala at inaalala ng mabuti ang mga numero. Okay. Hindi ka namang mahihirapang hanapin yung unit kasi may mga bantay ang unit sa hallway pa lang. Ang kailangan mo lang gawin ay magpanggap na tagalinis ng unit na yon. Matiim lang akong nakikinig sa kanya. Ayusin mo ang gagawin mo at kapag nakuha mo na yung folder ay itago mo yon sa hindi makikita ng mga bantay. Magtagal ka ng konti sa loob para hindi ka mapaghalataan at magkunwari kang pagod mula sa paglilinis paglabas mo. Sige, masusunod. Nang makarating kami sa basement, ay nagparking muna siya bago ko pinababa. Use the lift there at yung kulay nga pala ng pinto ng kwarto na papasukin mo ay kulay brown. Dalawa kasi ang kwarto ron at yung isang pinto ay kulay itim. Sabay turo niya sa nadaanan naming elevator sa basement. Isinara ko na ang pinto ng sasakyan at dali-daling pumunta sa tapat ng elevator at naghintay na bumukas ito. Wala pang ilang sandali ay bumukas na rin ito at kaagad ay sumakay ako at pinundot ang 12th floor. Paglabas ko ng elevator, ay agad kong nakita ang unit na sinasabi ni Gabriel nang tumingin ako sa kanan ko. Nakayuko lang ako habang naglalakad at nang makarating ako sa tapat ng unit, ay hinarangan ako ng isa sa 3 bantay. Tinignan ko ang kulay ng pinto at ang unit number ng kondo. 3027. Maglilinis lang po sana ako. Kalmado kong sabi. Kakalinis lang dyan kahapon ng isa mong kasamahan at wala namang pumasok dyan kaya malinis pa yan. Seryosong sabi nung isa. Maglilinis lang po ako ng konti dahil ibinilin sa akin nung naglinis kahapon na nakalimutan daw po niyang linisin yung mga figurines at sa susunod na linggo pa ho siya makakabalik galing bakasyon kaya ho nakisuyo sa akin. Tinignan muna ako ng matagal ng kausap ko pero nakahinga naman ako ng maluwag nang pinayagan niya ako. Sinigurado ko muna na Unit 3027 ang napuntahan ko. Nang masiguro'y nanginginig pa ang kamay ko habang hawak ang card para mabuksan ang unit. Nang makapasok ako ay malinis at maluwag ang unit na tumambad sa akin. Magkahalong kulay ng maroon at puti ang pader. Natuwa naman ako nang hindi ko na kailangan isindi ang ilaw dahil kusa na itong sumisindi kapag nadaraanan ko. Isang set ng sofa, TV, figurines, at ilang pictures na nakasabit sa pader ang matatagpuan sa sala. Katapat naman ng sala ay ang 2 kwarto at sa kanan ng sala ay ang kusina na natatakpan ng pader. Simple lang ang unit pero malaki at maluwag na para sa akin. Naglakad ako hanggang sa makarating ako sa 2 pinto na sa tingin ko ay kwarto. Agad akong nagpunta sa pintong kulay brown, kagaya ng sinabi ni Gabriel. Nang makapasok sa loob ay, inilibot ko muna ang paningin ko sa buong silid. May ilang pictures ng isang babae, at sa tingin ko'y kwarto ito ng isang babae, dahil sa vanity mirror sa loob ng kwarto. Hindi na ako nagtagal at binuksan ko kaagad ang closet, nang makarating ako sa tapat nito. Mga damit pambabae ang laman nito. Hindi ko alam kung saan nakaipit ang folder. Kaya inisa-isa ko pa ang mga nakatiklop dahil baka nakaipit doon. Nang hindi ko ito mahanap sa mga nakatiklop, ay binuksan ko ang mga drawer sa baba ng closet. Puro mga abubot lang ang laman ng drawer, kaya hindi ako nahirapan na hanapin ang folder na nandito pala nakalagay. Agad ko naman itong inipit sa pocket ng damit na pinahiram sa akin ni Manang, para walang makakita rito paglabas ko. Hindi na rin ako nagtagal sa loob at lumabas na rin. Pagtingin ko sa wall clock sa sala, ay 10 minuto pa lang akong nandito. Kaya para hindi mainipay, pumasok ako sa isa pang kwarto na may itim na pinto naman. Binuksan ko ang banyo at closet ng nasabing kwarto. At sa tingin ko ay hindi ang babae ang natutulog dito. Dahil ang mga gamit pangligo at damit ay panlalaki. May ilang sapatos na panlalaki rin sa syurak malapit sa pinto. May pabango rin ng lalaki sa isang mesa,
Kaya nilapitan ko yon at inamoy ko to. Teka, ganito ang pabango ni Gabriela. Hindi kaya si Gabriela ang gumagamit ng kwarto na to? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko when I realized that the other room is for a girl. He even gave me the card key of this unit. It means he has one. Are they on a live-in? Pagbaba ko ng elevator ay dahan-dahan akong naglakad dahil kinukuha ko ang folder mula sa damit ko. Nang tuluyan ko na itong makuha ay dumiretso na ako ng sasakyan ni Gabriel. Kumatok ako sa bintana ni Gabriel nang makarating ako sa tapat ng sasakyan niya. Agad din namang bumukas iyon, pero hindi na nag-iisa si Gabriel sa loob. May nakayakap na babae kay Gabriel. The same lady on the pictures in the unit. Ito ba? Sabay abot ko kay Gabriel, pero yung babae ang kumuha. Yes, ito yun. Thank you, miss, ha? She even smiled at me. I just nodded and since she was in the passenger seat, ay sa likod na ako umupo. Oh, maid mo pala yung pinakuha mo? Hindi ko alam kung pangiinsulto ba ang sinabi niya, pero nainsulto ko bigla nang sabihin niya yon. She's not my maid. She's not even a maid. Pinagpanggap ko lang siyang tagalinis ng kondo mo para papasukin ng mga bantay. Paliwanag ni Gabriel dito. Bumaling naman kaagad sa akin ang babae. Oh, I'm sorry miss. I'm sorry talaga. Salamat nga pala rito ha. Napaka-importante nito sa akin. Paano mo naman to naitakas? Okay lang po ma'am. Inipit ko lang po sa loob ng damit ko para hindi makita. Tipid kong sagot. You know what? I like you. Para kang anghel kausap. Saan ka naman nakuha ni Gabriel? Nabigla ako sa tanong niya at hindi ko alam ang isasagot ko dahil baka magalit na naman si Gabriel, lalo na't may something pala sa kanila. Pero umaasa pa rin ako na sasabihin niyang fiancé niya ako. Cindy, huwag mo nang kausapin yan kung saan ko lang siya nakuha. Confirmed? You don't want to talk about it, ha? Sige, kung ganun, ano na lang ni mo, miss? Sa totoo lang ay mukha naman itong mabait, pero ayaw kong makipaglapit sa kanya dahil kay Gabriel. Ashley po, ma'am. Nabigla pa ako nang ilahad niya ang kamay niya sa akin. I'm Cindy Ashley. Nice to meet you. Tinanggap ko naman ang kamay nitong nakalahad. Likewise, ma'am. Hanggang sa makarating kami sa mansyon, ay tinanong lang ako ni Cindy kung ano-ano. Kagaya ng ilang taon na ako. Marunong ba akong magluto at kung ano-ano pa. Sinagot ko lang ito ng tipid, pero hindi naman ako naging bastos. Pagdating namin sa garahe, hindi ko na sila hinintay pang bumaba. At nauna na akong bumaba ng sasakyan, patakbo sa loob ng mansyon. Naabutan ko pa nga si Ate Michelle na nagwawali sa sala. Pagkapasok ko sa loob, nilagpasan ko lamang ito at hindi na pinansin. Agad akong umakyat at dumiretso sa kwarto ko. Hindi pa ako tuluyang nakapasok sa loob ng kwarto, ay naguunahan ng tumulo ang mga luha ko. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Narinig ko pa kanina na rito muna mag-i-stay si Cindy, na mas lalong nagpabigat sa nararamdaman ko. Sa halos isang buwan ko rito'y napakadalang napansinin ako ni Gabriel. Pero kung papansinin naman ay madalas sinisigawan pa ako. Paano pa ngayon na nandito yung Cindy? Mas lalo lang akong hindi papansinin ng binata at ituturing na hindi nag-e-exist sa bahay na to. Iniyak ko na lang ng iniyak lahat ng bigat ng pakiramdam ko hanggang sa bumigat ang mga talukap ng mata ko at nakatulog na pala ko. Paano pakikisamahan ni Ashley si Cindy? Lalo na kapag nalaman nito na siya ang fiancé ni Gabriel. Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.